everyone. Congratulations to the UST Golden Tigresses for winning over the Ateneo Blue Eagles in straight sets. We have Coach Shaq De Los Santos, Angge Poyos, and Red Jurado. Coach, finally, in your third match of the season, nakuha nyo yung unang panalo. So, ano yung kailangan gawin nyo para magtuloy-tuloy itong wins, para maging maganda yung tatakbo ng season nyo? Una sa lahat, thank you kay Lord. Amen. Nanalo na kami. And I think yung maging inspiration sa amin tong first win namin dahil siyempre malaking tulong para sa amin sa amin dahil galing sa dalawang talo. But I'm sure mas babawi pa kami sa mga susunod naming games. And kailangan din namin ng magandang recovery. And then magkaroon ng game plan sa next game namin this coming Saturday. So, yun. Thanks, Bongke. 19 of 39 attacks, 1 block, 1 service ace, and 3 exit receptions. You were locked in today. So ano masasabi mo na yun nga, ito finally after yung dalawang mabigat na panalo nyo, naitawid nyo itong match na to? Thankful lang din kasi yun nga, nakuha namin yung first win namin this season and talagang nag-bounce back talaga kami, talagang motivated kami na maglaro today and kung ano man yung tinraining namin talagang in-execute lang namin, may mga lapses man pero tatrabahin ulit namin para sa next game. Thanks, and finally to Reg, 11 attacks, 1 block, and 12 digs. So yun nga, 2 losses against the top teams in the elimination of the season. Ano masasabi mo na ito, nakuha nyo yung panalo para mag-jumpstart kayo ng maganda? Grateful lang din po kay Lord kasi siguro naging wake-up call nga po yung first 2 games. And ayun, gawin naming inspiration ito kasi at least alam na namin yung mga adjustments na need namin gawin as a team para moving forward, mas magaan and mas pagtrabahuin pa po namin yung susunod na games. Thank you, Reg. Okay, the floor is open for questions. Coach, yung challenging yung naging pagbabalik nyo. Sa inyo, paano nyo lang tinake yung challenge kayo? Paano nyo minotivate yung players nyo para makabangon dun sa first 2? Actually, right after nung pagkatalo namin dun sa Lasal, mas pinagaan lang namin. Tapos nag-enjoy lang kami sa lahat ng ginagawa namin. Kasi naibigay na namin yung best namin that time. And medyo hindi maganda yung result. So, I think hindi kami pwedeng mag-deal sa ganong sitwasyon. So, ayun lang. Mas nag-focus kami kung ano yung next plan namin before na game na to. So, ayun. And yun nga, ang ganda na naging result and happy ako and proud dun sa team namin. Para dun sa dalawang players, siguro ano na lang yung biggest lessons na nakuha nyo from the first 2 losses na binaon nyo talaga doon para makuha yung panalo? Yun nga, wag mag-dwell sa kung ano yung nangyari sa past 2 games namin. Talagang nag-move forward kami, kinalimutan namin yung mga nangyari and talagang nag-focus kami sa present. And ayun, kung yun nga, mas naging solid and mas naging buo kami this time. And I hope na magtuloy-tuloy. Aside sa sinabi ni Angge, siguro yung thought process ng one step at a time, naging helpful talaga. Lalo na coming from those 2 big losses. So, as of now, gusto lang namin isa-isa muna kada step bago mag-proceed dun sa end goal talaga namin. Coach, in a way po ba naging maganda na inyo at dasal na yung una nyo ng dalawang nakalawan dahil maagang test, maagang learning curve din para sa Parang both side eh. Kumbaga, may good side. Pero syempre, dahil hindi ka naman nanalo, so medyo mabigat para sa amin. But I think puro yung pag-accept lang dun sa situation. So, mas dun kami nag-focus sa ano yung dapat naming gawing response dun sa situation. So, I think yun yung mabigat pero normal, given yan eh. Not all the time mananalo ka, but I think ang mas importante is yung paano ka babounce back and mas paano nyo bubuuin yung team, especially sa side namin mga coaches na mas kailangan kami yung maging inspiration ng mga players para mas mahatak namin sila kung ano yung goal na gusto namin marating. So, Rich, sa 2 losses nyo, isa ka nga sa nalimit talaga nung
dalawang kalaban nyo. Siguro, personally sa'yo, paano ka lang rin nag-mindset na mag-restart ka, kumbaga, knowing na senior ka na rin? Nagtiwala lang talaga ako sa decision making ng coaches kasi sila naman talaga yung andon sa training process namin, and I know lahat po ng ginagawa nila for the sake po talaga ng team. And aside doon, siguro if hindi ako makalaro during those times, nag-try ako mag-help sa team through encouragement and parang mga ano lang, encouragement sa kanila, lalo na hindi ako makahelp inside the court. Coach, ang next match nyo sa QPAB. So ano mga sabi mo na eto, you're playing in front of your sa school mismo. Ano can you say you're playing? Una, namumroblema kami paano kami makakarating sa QPAB. Hindi, joke lang. But kidding aside, syempre excited dahil syempre home court, and I'm sure maraming susuporta. Siguro mas doblehin or triplehin namin kung ano yung naging effort namin kanina. And very crucial talaga yung preparation. So, iano lang namin talaga. Siguro mas excited kami na maglaro. Syempre, nandun kami sa everyday namin na court na ginagamit. So, hopefully, mas maging confident kami sa lahat ng gagawin. And to Angge, to Reg, how excited are you playing sa QPAB? What can you say? Si Angge. Nakakapanibago yung maglaro sa Europe. Hindi, excited lang kasi ayun nga, home court, and doon talaga kami nagtitraining palagi. So, ayun. Expect namin na maraming susupport, lalo na sa mga UST community. And ayun, gawin lang namin yung best namin. Yan nga sabi ni Coach na mas maging pa kami, motivated pa kami na manalo. Yan. Excited din po kasi home court, and for sure hindi na mag-cramp si Ate Den. Lamig na doon. Sobrang lamig. Ayun, yun lang. Congratulations, Thank you. Coach. Thank you po. Thank you.